Sige po. Basahin natin yung Luke chapter 6. Luke chapter 6. Ito po ay napaka-common na mga talata sa Bible. Luke chapter 6. Ipipresent ko na lang. I think ipipresent ko na lang for the sake of those viewers na hindi accessible yung inyo po mga Bible. Naintindihan ko po yan. Maaaring bumabiyahe po kayo at nakikinig na lang. Pero ipipresent ko para kung sumisilip kayo sa cellphone ay nakikita po ninyo. Luke chapter 6, beginning from verse number 12 hanggang verse number 17. Again, sabi ko nga po sa inyo, common passages po ito. At ang parallel verse nito ay nasa Matthew chapter 10. Kung gusto nyo po ng mga parallel verses, Matthew chapter 10, nandoon din po ito. Pero ang kinuha ko po ay dito sa Luke chapter 6 para medyo maliwanag kasi nandito po yung ilang mga points po natin. Okay, verse number 12, ito po yung sinabi po ng Biblia sa Luke chapter 6. And it came to pass in those days that he went out into a mountain to pray and continued all night in prayer to God. So take note nyo po, ang Panginoon ay, kumbaga, He separated Himself from the crowd, pumunta siya sa isang mountain, sa isang bundok, para manalangin. At nanalangin po siya all night. Matagal, nanalangin siya all night. And then after that, verse 13, and when it was day, so kinaumagahan na, so doon na natapos yung kanyang prayer kasi all night siyang nanalangin. So sa kinaumagahan, and when it was day, he called unto him his disciples. Take note, his disciples. Wala pong binabanggit kung ilan po yan. But kung babasahin niyo po, yung mga naunang mga talata, marami po yan. Okay? Mga disciples na yan, marami yan. And of them, sino yung them? Yung mga disciples. And of them, he chose 12. So mula doon sa maraming mga disciples niya, pumili siya ng 12, whom also he named apostles. So mula doon sa mga disciples, maraming disciples po yan, pumili ang Panginoon ng 12 na tinawag na apostol. Okay, so makuha nyo po, madali lang naman sundan. Verse number 14, ito yung pinili niya na 12, Simon, whom he also named Peter. By the way, ang Simon is a Hebrew name. Ang Peter is a Greek name. Okay? Ang Cephas or Cephas or yung iba ay Kepha, pero parehas lang yun, sa pronunciation lang. Kepha ang yung iba naman ay Cephas, yung iba ay Cephas, yun naman ay Aramaic name. Okay, so, pero iisang tao lang yun, ha? Isang tao lang. Take note, ha? Isang tao lang po yun. Okay, si Simon, that's one. And then pangalawa, si Andrew, yung kapatid ni Simon. And then si James, si John, si Philip, si Bartholomew, si Matthew, Thomas, James, the son of Alphaeus. Ibang James ito, ha? Merong James na son of Zebedee, meron namang James na son of Alphaeus. Okay? And Simon called Zealot. So, iba rin itong Simon na ito, hindi ito si Peter. Ito si Simon the Zealot. Okay? And Judas, the brother of James. Hindi ito si Judas Iscariot. Iba ito, yung kapatid ito ni James, the son of Alphaeus. Okay? And Judas Iscariot, which also was the traitor. Okay. So dito po sa 12 po na ito, meron pong magkakaparehong pangalan na dapat ay ma-distinguish natin. Yung una, yung Simon. Dalawa yung Simon, dalawa yung James, dalawa yung Judas. Okay? So, dapat maging maliwanag po yan. Okay, verse number 17, last verse. And he came down with them
And sino yung them? Yung them ay yung 12. Yung ginawa niya o pinangalanan niyang apostle. Okay? And came down with them and stood in a plain and the company of his disciples. So, mapapansin niyo po, nandiyan na po yung mga disciples niya and the company of his disciples and a great multitude of people out of all Judea and Jerusalem and from the sea coast of Tyre and Sidon, which came to hear him and to be healed of their diseases. Okay, so sana naintindihan niyo po yung passage or yung passages na binasa natin. Okay, ganito po. So, ang Panginoong Jesucristo po ay nangangaral at siya po ay actually, ang kanyang mga alagad ay sinita ng mga Pariseyo, no? Kasi Sabat yon, kumukuha sila ng corn. So, ayon sa batas ng Sabat, ay hindi katanggap-tanggap yon. Kasalanan yon na during Sabat, kumukuha sila ng corn para kainin. Kasi bawal magtrabaho during Sabat. So, ganun yung nangyari. Sinagot ng Panginoon, sinabi ng Panginoon that the Sabbath is made for man and not man for the Sabbath. At marami pang nangyari, ganyan-ganyan. Hanggang sa dumating po dito, at the end of the day, ang Panginoon ay humiwalay sa crowd, pumunta sa isang mountain, at doon po siya magdamag na nanalangin. At pagkatapos po niyang manalangin, kinabukasan, tinawag niya lahat ng kanyang mga disciples, at mula doon sa kanyang mga disciples, pumili siya, sabi ng Bible, He chose 12. Pumili siya ng 12. Okay? Now, para saan yung 12 na yon na tinawag niyang apostles? Are they disciples? Yes, they are disciples. Ang ibig sabihin po ng disciple ay learner. Okay, learner. So kaya hindi nyo po pwedeng tawagin na ang sarili ninyo ay disciple ni Kristo kung hindi ka tagasunod ni Kristo. Okay, I hope na naintindihan nyo ha. Halimbawa, kung ikaw ay hindi naman tagasunod ni Kristo, hindi ka disciple ni Kristo. Kasi ang ibig sabihin ng disciple ay learner. Mga tao na natututo mula doon sa isang particular na tao. Or sa sino pa mang individual yan. So ganyan po yan, tagasunod. Or siguro mas maiintindihan ninyo pag sinabi po na bukod sa mas familiar siguro yung salitang fans. Kaya lang pangit kasi pakinggan, tsaka napaka-commercial eh. Yun na lang siguro, tagasunod. Naintindihan nyo naman po siguro yun, yung salitang ganyan, tagasunod. So yan po. So mula po doon sa maraming mga tagasunod ni Kristo, okay? Mula po doon sa maraming mga tagasunod ni Kristo ay siya po ay pumili ng 12 at yun nga yung binanggit po natin. Now what is the reason? Ano ang reason na mula doon sa mga disciples or learner kumuha siya ng 12 at tinawag niyang apostle? Literally, ano bang ibig sabihin ng apostle? The sent one. Okay? The one with a message. Kumbaga, messenger. Parang ganyan. Ano po? So, sa madaling salita po, mula doon sa mga learner, kumuha siya ng 12 na yung 12 na yon, kung ano yung kanilang natutunan, yun ang kanilang ipapangaral. Sa madaling salita, mula sa maraming mga disciple ng Panginoon, kumuha siya ng mga magiging preachers. Preachers, leaders. Okay? So nasusundan nyo po. So, that's where the organization begins.
Diyan po nagkaroon kaya nga pag sinabing organization, it should be organized. Hindi mo pwedeng tawagin na organization ang isang grupo kung walang leader, walang follower or followers. Okay? So, hindi mo rin pwedeng tawagin ang isang grupo na organization kung hindi yan organized. Kaya nga organization kasi it's an organized assembly. Okay? Now, again, common po at maraming beses ko na po itong binabanggit, yung definition ng church. Ano ba yung church? The church is an organized assembly of baptized believers commissioned to teach all nations, baptizing converts, teaching all things whatsoever Christ hath commanded them, and taking the promise of Christ's presence with them. That is the reason why even the gates of hell shall not prevail. Okay? Yan po yung pinaka-meaning ng church. It is an organized assembly of baptized believers commissioned to teach all nations, baptizing converts, teaching all things whatsoever Christ hath commanded them, and taking the promise that Christ is with them, even unto the end of the age. That's the reason why the church or even the gates of hell shall not prevail against the church. Sapagkat nandoon yung promise na presensya ng Diyos. Okay, so yan po yung simbahan. Ituturo kung ano yung natutunan nila mula sa Panginoon. So may iisang katuruan po yan. Nagkakasundo sa iisang katuruan. Okay? So, yan po yung tinatawag po nating simbahan. Hindi po pwede na nakaipon ka lang ng grupo at nag-Bible study ka, church na. Hindi po ganon. Okay? At ang nakakalungkot po ngayon, sa panahon natin ngayon, makatapos lang ng Bible school, ang tawag na agad, pastor. Hindi po. Hindi po ganon. Hindi po ang school ang nag-o-ordain ng pastor. Ang church ang nag-o-ordain. Sapagkat ang church ang binigyan ng authority. Hindi ang school. Ang school ay ministry lamang ng church. Alam nyo, meron pa nga dito kahit wala namang church na hinahawakan, pastor din ang tawag Papakilala rin pastor. Minsan may nagpakilala sa akin siya si pastor so and so. Nung tinanong ko siya, saan po yung church ninyo? Ano pong pangalan ng church ninyo? Ang sabi niya sa akin, basta kung saan ako maimbitahang mag-speak. Sabi ko, kung ganon, hindi po kayo pastor, maaaring evangelist kayo. Pero hindi kayo pastor kasi wala naman kayong simbahan. Yung iba naman, dati silang pastor. May simbahan silang meron silang simbahan na hinahawakan. Tapos umalis sila kasi nag-abroad, nagtrabaho abroad, umalis sila doon. Pagbalik, gusto nila, ang tawag pa rin sa kanila, pastor pa rin. Kasi sabi nila, once a pastor, always a pastor. Hindi po ganon. Ang title po na pastor ay hindi po eternal sa tao. So, ang eternal lamang po ay para sa Panginoon. So, kaya yun po yung nakakalungkot na mga bagay na marami po, actually dito marami pong ganyan, nagpapakilalang pastor na gano'n But anyway, mga kapatid, so kaya po dito makikita nyo sa Luke chapter 6, nag-organize na po ang Panginoon. Okay? Nag-delegate na siya ng authority. Meron ng leader, meron ng head, si Kristo, natural. Okay? At mula kay Kristo, nag-delegate na siya ng authority, 12. 12 yan. Na may mga, kumbaga sa simbahan, may mga area leaders na. Okay? So, nag-delegate na siya. So, sa madaling salita, unti-unti na makikita nyo po dyan, yun pong organization.
Tandaan nyo po, a church is an assembly. But what kind of assembly? It is an organized assembly. Hindi po disorganized, kundi organized assembly. Ngayon, ito pong nangyari sa Luke chapter 6. Wala pa pong Day of Pentecost dyan. Hindi pa nangyayari yung Day of Pentecost. Ito pa yung isang nakakalungkot sa marami pong mga kumbaga simbahan po ngayon at yung ibang mga anong tawag po nito sa mga katuruan po ngayon. Again, hindi ko po, sana po maintindihan nyo, hindi ko po intention na mag-down ng ibang grupo ng pananampalataya. But I just want everybody, especially sa mga nanonood, mga nakikinig, na malaman nyo po yung katotohanan ayon po sa sinasabi ng Biblia. Ngayon, kung sila man po ay masasagasaan, so be it. Okay? May grupo po ng pananampalataya na nagtuturo na ang simbahan ay naitayo or naitatag or nagsimula during the day of Pentecost. Ang tawag po dyan ay Pentecost Birthday Theory. No, hindi po. Bago pa ang Pentecost, meron na pong organized assembly of baptized believers. Inuulit ko po ha, yan yung pinakasummary na meaning or definition ng church. Organized assembly of baptized believers. Tingnan nyo po ha, it is an assembly, ibig sabihin grupo ng tao. Anong klaseng assembly? Organized. Sino ang bumubuo doon sa organized assembly na yon? Believers. Anong klaseng believers? Baptized. Anong klaseng baptism? Baptist baptism. Kasi lahat po sila nanggaling doon sa Baptist baptism. Si John the Baptist, no? Ang nag-preach. So sa madaling salita po, hindi po, okay? Hindi po katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, hindi porkit nakaipon ka ng grupo ng tao at nagba-Bible study ka na diyan, ay simbahan na yan, church na yan. Hindi po. It should be an organized assembly of baptized believers. Okay? So, kaya kinakailangan po na maging maliwanag po yan sa atin. Kasi nga po, yan yung nakakalungkot ngayon. Kaya napakaraming grupo ng pananampalataya ngayon. Kasi meron lang tao na magaling magsalita, may karisma, may influence, nakaipon ng mga tao, tapos nagbasa-basa ng Bible, nagturo-turo ng Bible, hanggang sa after a year, naging simbahan na. Kasi may mga tao na siya, may mga ganyan simbahan ng tinawag niya. Hindi po. Now, pwedeng ganun po nagsisimula ang isang simbahan. Pwede pong mangyari yon. Pero mga kapatid, hindi po porkit, inuulit ko, hindi porkit nakaipon ka na ng tao, ay simbahan na po yun agad. Hindi. It should be organized. Kinakailangan ma-organized. Kinakailangan merong ordination po yan. Okay? So, ganyan po ang simbahan. So, hindi po ito, ang simbahan na itinatag ni Kristo ay hindi po nagsimula during the day of Pentecost. No, hindi po. Okay? Tandaan nyo po yung mga nauna, bagamat medyo matagal na. Ano po? Pero tandaan nyo po, ang founder ng church, who is the founder of the church? Jesus Christ, correct. Not the Holy Spirit, but Jesus Christ. The person of the Lord Jesus Christ, not the person of the Holy Spirit. Bagamat ang banal na Espiritu ay merong part, no, sa paglago ng simbahan, pero the founder is the Lord Jesus Christ. The person, the second person in the Trinity, the Son. Oh, yun po yung meron pong kinalaman pagdating sa founding ng church. Bagamat inuulit ko, lahat po sila ay may part sa pagtatatag ng simbahan. So, hindi po maaari na ang isang institution or ang isang organization ay maitatag na wala yung founder. So, ang pagtatatag po ng isang institution or organization should be or must be
Nandiyan yung presence ng founder. Kaya hindi po pwede na during the day of Pentecost. Sapagkat during the day of Pentecost, ang presence ng banal na Espiritu ang ine-emphasize po doon. Okay? Anyway, tutuloy po natin. Patunayan po natin bakit hindi tayo naniniwala na ang simbahan ay naitatag during the day of Pentecost. Number 1, Matthew chapter 4, verse number 23. Ito po yung sinabi ng Bible, i-present ko po sa inyo. Matthew chapter 4, verse 23. And Jesus went about all Galilee. By the way, this is before Pentecost. And Jesus went about all Galilee, teaching in their synagogues and preaching the gospel of the kingdom and healing all manner of sickness and all manner of disease among the people. Pansinin niyo po ito mga kapatid. Ano po? Sa Matthew chapter 4 verse 23 pa lamang, meron na silang gospel. Meron na silang mensahe. Nasusundan niyo po, meron na agad silang mensahe. Meron na agad ministry. Ang isang organization, kahit na po sa isang secular organization or secular institution, mapapansin nyo merong mission and vision. Di ba? Kasi, hindi mo pwedeng tawaging organization yan. Una, hindi na-organize. Bakit hindi organize? Kasi wala ka namang mensahe. Para kang isang politiko na tumakbo ka sa politika na wala ka namang plataforma. Sana po naintindihan nyo, hindi mo pwedeng tawagin ang isang grupo na organization or organized assembly kung wala namang message yan. Walang mission and vision. Sa isang kahit na po, sabi ko nga sa inyo, kahit na po sa secular mapa-school man yan, mapa-federation man yan, kung yung mga toda nga lang yung mga toda, makikita nyo may mission and vision pa yan. Mga tricycle drivers and operators organization lang yan. Pero may mga mission and vision. Ibig sabihin, meron silang pino-foresight. Meron silang mensahe. Meron silang goal. So, hindi po pwede na maging organized ang isang assembly na wala silang mensahe. So, ganun din po dito. Before Pentecost, they had the gospel. Meron na silang message. Sabi ko nga po sa inyo, kapag walang mensahe yan, para ka lang katulad ng mga politiko na tumakbo during election, pero nung tinanong kung ano ang plano niya, wala siyang plataforma. Hindi po ganun. Kaya ka tumakbo kasi meron kang plataforma, meron kang mensahe para sa tao. Sapagkat yun ang gagawin mo Di ba? So, ganun din po dito. Ang simbahan po na itinatag ng Panginoon bago pa mangyari, bago pa magkaroon, bago pa dumating yung Day of Pentecost, may mensahe na sila, may gospel na Meron nang ipinipreach. Tingnan nyo po. Tingnan nyo. Ano ang masasabi ninyo sa isang simbahan na walang pinipreach? Ano ang masasabi ninyo sa isang simbahan na tatawaging Christian church pero walang Bible? Paano ngayon yan? Anong klaseng Christian church yan? How shall yan? At kung sakaling may mensahe man yan, tapos walang Bible, saan niya pinulot yung kanyang mensahe? Na samantalang pag pinag-usapan yung Christian church or New Testament church, the message ay dapat nanggagaling sa salita ng Diyos. So kaya po nakakalungkot mang isipin mga kapatid, na ang dami pong ganyan, ang dami pong mga lalabasan. Kaya nga sabi ko nga po sa inyo, hindi porkit nakaipon ka ng tao, church na yan. Hindi porkit meron kang assembly,
church na. Hindi, it should be organized. At isa sa katibayan na ang assembly na yan ay organized, dapat merong message. Merong mensahe. Meron kang ipaaabot sa iyong mga constituents. Meron kang mga ipaaabot doon sa iyong mga listener, sa iyong audience, or sabihin na natin sa iyong mga followers. Meron kang i-impart na mensahe. Yan po yung simbahan. Ganyan po ang simbahan. A church without a gospel is not a church at all. Okay? A church without a gospel is not a church at all. Kaya nga po, dito, Matthew chapter 4 pa lang, meron na silang gospel. Meron ng ipinipreach ang Panginoon, meron ng mensahe. Bago pa yan ng Pentecost, ha? Okay, eto pang isa. Nakikita ko, ha? Present ko. John chapter 4, verses 1 and 2. When therefore the Lord knew how the Pharisees had heard that Jesus made and baptized more disciples than John, though Jesus himself baptized not but his disciples. Okay, take note po ito. Narinig ng mga Pariseyo na mas maraming nababaptize si Kristo. Bagamat hindi naman talaga si Kristo ang nagbabaptize, yung actual na baptizing, kundi sino ang mga nagbabaptize? Yung kanyang mga disciples. Particular, sino ito mga disciples na ito? Ito yung pinili niya eh. Yung 12. Doon sa Luke, sa Book of Luke. So nakita ng mga Pariseo ba parang mas marami pa atang binabautismuhan itong Jesus na ito kaysa doon kay John the Baptist. So nakita niyo po yung mga disciples na nagpupuntahan sa Panginoon, sila po ay nabautismuhan. So meron ng mga baptized believers. 'Di ba? May mga baptized believers na. O mamaya kung may time pa tayo, okay, bigyan ko lang kayo ng isang clue. Alam niyo ba na ang baptism ay church ordinance? Alam niyo ba na ang baptism ay church ordinance? At hindi ito matatawag na church ordinance kung walang church. Paano ka gagawa ng isang ordinansa para sa simbahan kung wala namang simbahan? I hope naintindihan niyo yung logic. Napakasimple lang naman. So dito pa lang makikita niyo nagbabaptize na sila. Kanino ba kinuman yung baptism? Of course, kay John, siya yung may authority. But as far as an institution is concerned, it is commanded to the church. Kaya nga po pag nagbabaptize, di ba? Ako pag nagbabaptize, halimbawa si Juan de la Cruz. Juan de la Cruz, ayon sa iyong patutuo at sa kapangyarihang ibinigay sa akin ng Christian Bible Baptist Church. Bakit sa kapangyarihang ibinigay ng Christian Bible Baptist Church? Kasi ang inatasan ang pinaka main agency na magbabaptize ay yung church. At ako ang delegated authority ng church para magbaptize. No? Kaya yung aking authority para magbaptize ay nanggaling lang sa church. Kasi ang church ang direktang binigyan ng authority ng Panginoon para magbaptize. Sa susunod po, alam ko hindi na natin matatalakay, madadaanan po natin yan pag pinag-usapan natin yung Great Commission. So dito po, mga baptized believers na, naalala nyo kung ano meaning ng church? An organized assembly of baptized believers commissioned to teach all nations, of course, to teach the gospel of all nations, baptizing converts, teaching all things whatsoever Christ had commanded them, getting or taking the promise that Christ is with them throughout all the ages,
That's the reason why even the gates of hell shall not prevail against the church because of the presence of Christ. See? So it is an organized of baptized believers. Dito pa lang, meron ng baptized believers. Anong sabi ng Biblia? Sino yung mga binabautismuhan? Mga disciples, mga learner. When therefore, sabi ng Bible, when therefore the Lord knew how the Pharisees had heard that Jesus made and baptized more disciples. Sa madaling salita, mga saved na ito na mga nabautismuhan. Mga disciple na eh. Mga learner na, mga followers na eh. Bagamat hindi si Jesus ang nagbabaptize, open and close parenthesis, nakalagay yan, kundi sino ang nagbabaptize? Yung mga disciples ni Kristo. Alam nyo, may magandang dito eh. Nasaksihan ko mismo dito sa Kabangkalan eh. Pero sa susunod siguro i-discuss natin. Kasi masyado nilang inequate yung dalawang word dito na disciples. Di ba? Yung una doon sa verse number 1, disciples. Tapos sa verse number 2, may word din na disciples. Inequate nilang maigi yan, kaya iba yung interpretation. Sa susunod siguro, i-discuss natin kasi malapit ng mag-time. Pero anyway, mga kapatid, eto po, tandaan nyo po. Yung dalawang proof no, na ibinigay natin, yung dalawang text na binigay natin dito, ay katibayan po yan na bago pa dumating yung Day of Pentecost, meron ng church. May organized assembly na ng baptized believers. Meron na silang mensahe, meron na silang gospel, no? Meron na silang kumbaga ini-impart sa tao, may mensahe na sila para sa tao. At the same time, mga baptized believers na, karamihan ng mga disciples, nagbabaptize na sila. Nagbabaptize na. Kaya bagamat sabi nga dito, open and close parenthesis, hindi actual si Jesus ang nagbabaptize, kundi yung kanyang mga disciples, na nung binasa natin sa Luke chapter 6, they were called apostles. No? So kaya mga kapatid, ay salamat sa Panginoon, na sana maliwanag sa inyo. Dahan-dahan na po ako magsalita para masusundan ninyo. Alam niyo mga kapatid, maganda po ito. Kung mismong nandyan sa harapan niyo yung Bible niyo eh. Kasi maguguhitan niyo po yan eh. At matatandaan ninyo para hindi kayo madaling naluloko. Ito lamang po ay pinatutunayan natin na ang iglesia or simbahan, sabihin natin iglesia, na itinatag ng Panginoon Jesucristo, na itatag po yan bago pa dumating yung Day of Pentecost. Bakit masyadong emphasize ang Day of Pentecost? Yan po yung pag-uusapan natin by the grace of God bukas. Okay? So, keep tuning in at abangan nyo po yan sa pag-aaral po natin ay tapusin natin itong mga points dito at pag-usapan natin bakit masyadong emphasize yung Day of Pentecost. Sana may time pa tayo bukas para madaanan po natin yan. Pero kung hindi man, sa mga susunod ulit. So keep tuning in para ang bawat isa po, I hope and I pray na meron tayo natutunan sa umaga pong ito.